Okay guys, welcome back. So meron tayong susubukan today na amplifier. In order ko online. So first time natin gagamit nito kasi napasubo na tayo, no. Meron tayong tanggap na ayaw ko na sanang gawin, pero subukan na lang natin lagyan ng ibang amplifier. So kaya rin natin mag DIY pero wala na tayong time, kaya bumili na lang tayo ng ready para makasubok din tayo ng mga naka ready made na ganito, no. Okay, mukhang maganda talaga siya, no. Sa paghawak ko pa lang parang matigas siya. At nakamas naman, maganda yung pagka niya. Pati paghinang maganda. So tingnan natin yung quality ng mga parts sa loob. Yan. So maganda talaga siya guys, malinis. So itatry natin yan, susuplayan gamit yung ginagawa kong amplifier. So ilagay natin yan dun sa amplifier na ginagawa ko guys. Ito pala siya guys, oh, yung amplifier na ginagawa ko live, na galing siyang Korea. Okay, so ito may gumawa na dito pero hindi nagtagumpay at mayroong mga nasunog-sunog, kaya in-stock na lang ito, no. So mapapansin nyo dito, ang transistor na nakalagay ay hindi nakamukha dito sa kabila. Pero to guys, hindi ko pa sinubukan gawin kasi nakita ko na yung kalagayan niya. Mapapagod lang ako dito, although kaya nating mabuhay pero matagal. Kaya sabi ko, lagyan na lang natin ng ready made. Pumayag naman yung may-ari, kaya tara, ilalagay natin. So ito ang plano ko, pwedeng patayo, pwede ring pahiga, bahala na lang kung anong mangyayari. So subukan natin. So ilagay muna natin yung kanyang supply. Bago ko nga pala ilagay yung supply guys, para dun sa mga nagsisimulang mag DIY ng ganito, no, kung walang background sa electronics. So tandaan nyo yung B plus saka B minus is hindi yan supply guys, papunta yan sa base ng final transistor na gagamitin nyo, no. Pwedeng final na rin yan kasi mababa naman na yung dalawang nicho dyan, 0.47. Huwag nyong susuplayan guys yan, mag happy new year yan pag nilagyan nyo ng supply. So papunta yan doon sa may final output natin. Kung gagawa kayo ng marami at mataas ang supply, pwede nyong dagdagan ng power, pero may babaguhin pa sa mga resistor dyan, no. Okay, wag basta-bastang gagaya na lang na no. So may mga timpla-timpla yan guys. So ilagay ko muna yung supply nito guys para hindi tayo humaba. Okay, habang pinapainit ko yung panghinang, so hugasan muna natin ito. Yan, para mapreskohan naman na. Para matanggal yung mga konting kalawang saka yung konting manti-mantika. Kung ano man dumi dyan, tanggalin natin. So okay. So bibilad naman natin yan mamaya. Okay, bilad na natin. Pag natuyo na yan guys, sakto, naka-ready na rin natin yung gagawin natin kasi nilagay ko na yung heatsink ng pang testing natin. Hindi natin i-direct yan hanggat di natin napapatunayan na working yan. Siyempre papaanda rin muna natin yung kalahati. Pag gumana yung kalahati, and then go na tayo guys. So ito guys, nailagay ko na yung supply nya, no. Nilagyan ko na rin siya ng chassis ground. Tapos naglagay na rin ako ng mga wire para sa input, and then ito para sa output papunta sa speaker, nadadaan ng relay, and then ito yung split type na supply galing dun sa malaking capacitor. So hinang ko na yung mga galing sa output para hindi makaabala dun sa resistance. Then binarena natin yan guys gamit yan. So makikita nyo dyan, may tatlong butas yan na sinuksukan ng wire na yon, na puti at gray at black. So split yan kasi nandyan yung negative, kung makikita nyo dyan. So naglagay ako ng input. Okay, dalawang input, right and left. So ito na siya. So ngayon, sukatin muna natin yung kanyang supply para malaman natin kung ano yung susupply natin. So guys, ito na yung susupply natin. Ay meron siyang 58 volts kasi hindi tayo naka full power, naka limiter tayo, 59. So ipo full power ko para makita nyo yung pinaka final na voltage nya is 60. So yan, hindi na siya gumagalaw, 60 volts. So final na yun guys. So ilalagay na natin, tingnan natin yung relay kung gagalaw. Mahalaga yung relay guys para hindi na tayo gagamit na ibang relay. Pag gumana yan, ibig sabihin magagamit natin siya. Yan, makita nyo,
magdidikit yan. Ayun, gumagana ang relay guys. Ibig sabihin, pwede na natin i-connect lang ito amplifier na DIY natin. So may mga socket naman dyan. So try muna natin siya ngayon. Okay guys, ito susukatan na natin siya, no. Ready ko na yung supply, yan na, nakalagay na yan. Ito yung voltage natin. Saka ito naman yung kanyang sa may base emitter para makita natin kung mainit siya, no. Yan yung si aning. Then itong isa naman ay DC offset lang natin galing ng output. So isang pares lang ng transistor muna ginamit natin dyan, no. Tingnan natin kung magiging normal yung mga outcome niyan na voltage dyan. Kasi dyan natin malalaman kung mag-a-adjust tayo ng mga resistor kung hindi na, no, sa 60 volts na supply. So yan, try na natin. Saksak muna natin pala. Sana walang umusok. Stuck pa lang yung mga voltage niyan guys. Yan, nakalimiter pa tayo dyan. So meron tayong 395 millivolts sa base emitter, and then 16 millivolts sa may DC out nya, and then 55 yung kanyang supply split. Tapos i-pull natin. Yan, pull na siya guys. Naka 60 na siya. So meron tayong 405 millivolts sa may base emitter, and then meron tayong 0.1 sa DC out natin. So 0.4 yung base emitter nya. So palagay ko pwede to, no. Medyo sakto lang siguro. Malalaman natin sa scope yan kapag nilagyan natin ng scope. So sa music naman tayo guys, susubukan natin siya kung maganda yung tunog. So ngayon guys naman, ang setup naman natin, so yun si voltage pa rin si Fluke. Ito naman si ay gagawin natin sa output na AC. Okay, so meron na tayong load na speaker dyan, ha. And then yung aning na isa na nasa taas is temperature naman yan guys, para makita natin kung mabilis siyang uminit. Although maliit yung heatsink na ginamit natin, pero dapat hindi sobrang bilis uminit yan. Okay, so try natin. Nakakonect yung speaker natin dyan guys. Ang masama, ang nagamit kong music na tinest dyan ay copyright pala. So pangalawang upload ko to. Ngayon nakalagay na yung music. Tingnan na lang natin guys yung ngayon dyan, yung output ng yung aning. Yan, oh. Itong Fluke ay supply yon. Yung aning na lang na maliit ang titingnan natin dyan. So meron siyang 161 millivolts kasi hindi pa tayo naka volume. So yan na, naka-volume na tayo dyan guys. Makita nyo may 20, 11, 19. So maganda yung tunog nyan guys. Bibigyan ko kayo mamaya ng konting tunog dyan para hindi naman sabihin yung walang tunog. Meron yan tunog kaso copyright. So magpapaano ko ng tunog dyan mamaya. So medyo hindi naman mataas yung unit na 33. Normal na unit na tao yan. So ito 6, 12. Ilagay natin sa pinaka range niya para makita natin yung hindi gagalaw ng galaw. Yan, 16, 17. So yung output niya guys ay okay naman, no, kasi wala pa tayong ginamit diyan na o-amp na na tawag diyan, tone control, kaya medyo hindi pa siya sumasagad dun sa kalahati ng 60. Okay, 44, 45. Yan, medyo maligam-gam na yan guys, yung 45, 47. So umiinit na siya. Nakita nyo yung out nung aning na maliit is 22 volts. Ibig sabihin malakas yan. Kung maliit na speaker lang yan, malakas na yan. 24. So sa na lang guys ko ipapakirinig yung tunog niyan kapag nakapag hindi na copyright yung nilagay kong sounds. Okay, hanggang dito na lang siguro guys, no. Ipuin ko lang muna kung mainit na. Medyo mainit na yan, 55. Medyo nakakapaso na yan guys ang 55, kasi wala tayong blower. Pero anyway, good pa rin yan guys. Sa susunod guys, ilalagay na natin yan sa sa kanyang kaha, and then mag-a-adjust tayo dyan mamaya. Okay, okay na okay guys yung nito. Wala tayong binago dyan sa mga laman nya dyan guys, maliban naglagay tayo ng output. 54. Tinanggal natin yung music guys, pinapalamig natin. Wala tayong tone control guys, naka direct yan.
So guys, hanggang dito na lang siguro, no. Sana meron kayong nakitang idea kahit konti lang, kasi hindi naman to tutorial. Maraming salamat guys sa mga nanood at sa mga gustong mag-try nito. Try nyo lang, maganda ng tunog niya guys. Hanggang dito na lang muna guys. Maraming salamat. Peace out.